Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Sa mga release at tren naman, meron ng DOTR na 6 na naglalakihang proyekto. Ganyo ha? Clearly is Duterte legacy. It's clearly a Duterte legacy. Isa rin po sa Marcos Vlogger na umamin na ito nga pong proyekto na ito kay Tatay Duterte po ito. Angkinin mo na lahat. Palabasin nyo ng masama si Tatay Duterte sa mata ng mga tao, pero ang katotohanan niyan, walang makakapantay sa ginawa po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagbibigay po ng kaginhawaan sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga OFW. Habang nakikita po namin itong mga proyekto na to, tumatak po sa isip namin na siya po ang katangi-tanging presidente na gumawa ng lahat ng iyan sa kanyang panunungkulan. Kayo, PBBM, ano ang may pagyayabang mong napakalaking proyekto na tatatak talaga sa isip ng ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga OFW? Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Nambubudol na naman po ng proyekto ito si PBBM. Anak na tinapay, hanggang kailan po ba kayo magigising? Lalong-lalo na po itong mga tansong talangka. Harap-harapan na po kayong nililinlang nitong inyong ina-idol na Pangulo ng ating bansa, pero ang katotohanan talaga nito wala po talaga siyang ginawa. Grabe na to. Kung ako sa inyo mga Lodi dyan, ikalat nyo po itong video na to nang masupalpal po kung ano pong pinagsasabi nito ni Bongbong Marcos Jr. Yung mga tansong talangka, utu-utu talaga. Palakpakan pa sila nung sinabi nito na meron daw pong proyekto na napakagandang gagawin nito si Bongbong Marcos Jr. pagkatapos po nitong bumaba bilang Pangulo ng ating bansa. Pakinggan at panoorin ninyo. At para sa mga, lalo na sa mga trabahador, lalo na sa Maynila, alam naman ninyo, napakalaki ng problema ng traffic. Kaya ginagawan po natin ang paraan. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Wow, galing naman ni PBBM. Proyektong subway na dumadaan daw po yung tren sa ilalim ng lupa. Palakpakan naman natin. Ang galing naman talaga ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ano po ba talagang tumatak na proyekto na ipagyayabang nito sa ating mga kababayang Pilipino simula nung naupo siya bilang Pangulo ng ating bansa? Ang naalala ko lang talaga dito mga idol, yung mga inaugurasyon na ginagawa niya at ng kanyang mga grupo ay galing pa po yan kay Tatay Duterte. Yung Panggil Bay Bridge, di ba po si Tatay Duterte ang gubuhan yan? Yung mga hospital, yung mga bypass road. So eto, nangaangkin na naman po siya ng proyekto ni FPRRD. At eto nga po mga Lodi, magga-groundbreaking na naman yata siya dito na hindi naman po niya proyekto. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Wow, grabe naman. Ang lakas naman maka-smile nito ni PBBM. Dito siya magaling. Yung akala po ng lahat na siya talaga ang nagpasimula nitong proyektong ito. Pero ang katotohanan mga idol, si Tatay Duterte talaga ang gumawa nitong proyekto na to nung panahon po ng build projects. Nakakahiya talaga tong administrasyon na to. Tapos sasabihin pa ng iba dyan, blueprint na po ng ama ni PBBM. Talaga lang blueprint. Hanggang blueprint ka lang mga idol eh. Si PRRD o Tatay Duterte talaga ang gumawa ng mga plano na iyan. Tapos ngayon, credit grabber po siya na isang Pangulo. O kasama pa po niya yan si Senator Grace po mga idol. Wala bang pasalamat naman dyan kay Tatay Duterte? Yan po mga Lodi, nakalagay pa dyan. Welcome His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Groundbreaking of the Metro Manila Subway Contract Package 104. Ortigas and Shaw Boulevard Station. Ang galing talaga ni PBBM. Palakpakan natin. Nag-groundbreaking ng hindi naman talaga niya proyekto.
Wala man lang pa-credit sa talagang may utak nitong proyekto ng subway. Oh, para sa mga hindi pa nakakaalam, lalong-lalo na po yung pilit na pinagtatakpan kung ano man po yung ginagawa nitong Marcos administration. Ako na po mismo ang magbubuko nitong about po sa subway under PBBM. Admin daw po kuno, pero ang totoo naman pala niyan, kay Tatay Duterte po talaga nagmula itong subway project. Nakakahiya tong administrasyon na to. Panay utang, panay transfer ng pondo ng kaba ng bayan, pero wala naman po talagang maipagyayabang na proyekto na siya po talaga ang may gawa. Puro lang tinapos ang mga proyekto na ginawa po o sinimulan ni Tatay Duterte. Panoorin at pakinggan para kayo maliwanagan kung ano po ba talaga ang tunay na istorya nitong subway projects na to na sinasabi po inaangkin ni Bongbong Marcos Jr. na sa kanya daw pong administrasyon magkakaroon ng ganito. O eto, namnamin nyo mga tansong talangka. Sa loob lamang ng 5 taon simula ng manungkulan si Presidente Duterte, aabot na sa halos 30,000 kilometro ng kalsada at halos 6,000 tulay na ang naipagawa ng DPWH sa ilalim ng Build Program. Oh, sa ilalim ng Build Program? Ano ba yung program ni PBBM? Wala po siyang programa, puro ayuda lang mga idol. Kakahiya. Aabot naman sa mahigit 200 airport at halos 500 seaport projects ang natapos ng DOTR. Ilang airports at saka mga pier ang tinapos sa panahon ni Tatay Duterte? Naalala ko mga Lodi, nag-inugura din siya ng isang paliparan na alam naman natin na hindi talaga niya yun proyekto. Pero siya rin po ang nag-credit grab nun. Simula 2016 hanggang sa kasalukuyan, nakapagtapos na ang Department of Transportation at ang TPA ng 451 seaport projects. Malaki at maliit ito. Ang pinagmamalaki natin dyan, unang-una yung ating itinayong bagong passenger terminal building sa Cagayan de Oro, na kung saan ito ay magagamit ng 3,000 pasahero at any given time. Sa mga riles at tren naman, meron ng DOTR na 6 na naglalakihang proyekto. Ito tingnan po, nyo ha. clearly is Duterte legacy. Kasi pagka nakita nyo po ito, it has not happened before. It's clearly a Duterte legacy. Yan po ang itatak nyo sa mga kokote ninyo, lalong-lalo na yung mga tansong talangka na puro lang kasinungalingan ang pinalalabas sa social media. Pero hindi po talaga nila matanggap na Duterte legacy po talaga kung ano man yung nakikita nyo nagagandahang proyekto sa panahon po ng Tatay Duterte yan. Wala po talagang maipagmalaki itong Marcos Jr. admin kundi ng angkin na mga proyekto na ginawa po ni Tatay Duterte nung panahon po ng kanyang panunungkulan. Yan ang katotohanan, real talk yan mga idol. Kung nagagalit kayo, di tanungin nyo ang sarili nyo kung ano ba talaga ang ginawa na proyekto nitong pinagmamalaki nyong napakagaling na presidente ng ating bansa. Because of build, Filipinos now spend less time in the road and more time with their families. And I think that's something that we should all be proud of. Nariyan ang subway na kauna-unahan sa bansa. Ang itinuturing na pinakamalaking proyekto ay ang North to South Commuter Rail na magdudugtong sa Central Luzon at Calabarzon. May habang 148 kilometers. Meron itong 35 istasyon mula sa Clark, Pampanga hanggang sa Calamba, sa Laguna. Ayan ha, mga idol ha, malinaw na malinaw po yung subway project na ito, proyekto po ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung maririnig nyo kung sino po yung nagsasalita, alam ko po isa po yung Tulfo. Pero ngayon wala po silang imik about sa pinagagagawang kabulastugan nitong administrasyon na ito. Dahil nga mga Lodi, mas pinili po nila magpasipsip sa administrasyon para po mailuklok sila sa pwesto. Dati ang tatapang nyo, yun pala yung tapang lang ninyo, para lang pala sa mga kaya-kaya ninyo. Pero ngayon, tikom na tikom yung bibig. Ngayon mga Lodi, Tulfo na po talaga. Dahil lumabas po ang tunay na kulay nila. Kapag hindi po nila kaya ang gusto nilang banggain, yan po, nananahimik na lang po sila. Ituloy pa po natin para maliwanagan kayo lalo. Matagal na dapat natin isinagawa to. Sabi nga, nagka-catch up or naghahabol tayo sa infrastructure investment. Dapat 2 or 3 decades pa ito ginawa. At
tulad ng ilan namin mga proyekto. Metro Manila Subway, 1973 pa pinag-isipan. Itong R. Clark natin, 1993 pa dapat. Itong Common Station natin, 2007 pa. LRT 1 extension. MRT 7, 2001. So kung titignan ko, talagang high time at talagang kailangan ng mga tao natin. Ayan mga Lodi ha, lahat ng mga binanggit po dito, si Tatay Duterte lang po talaga ang nagpatupad nito. Siya lang po ang katangi-tanging Pangulo na taga Mindanao na tumupad po sa lahat ng mga plano na iginagawa po ng ating gobyerno. Wala pong makakatapat niyan. Aminin nyo sa hindi. Si Tatay Duterte talaga ang may maraming ginawa nung nanungkulan siya bilang Pangulo ng bansa. Tuloy-tuloy din daw ang rehabilitasyon sa mga tren. Kung dati mahigit 70 kilometers lamang ang rilis ng tren, sa panahon ni Duterte, mahigit 1,000 kilometro na ang haba ng mga rilis. Mula rin sa 61 train stations noong 2016, ngayon ay meron ng 168 na istasyon ng tren. Isa sa mahalagang nagawa ng administrasyon nito ay yung masigurado na may pondo na. May pondo na ang lahat ng mga proyekto natin sa riles. Nagtapos tayo ng 2020, so as of December 2020, ay meron tayong 1.7 trillion. Klaro mga Lodi ha, siguradong may pondo na po lahat ng mga proyekto na ginawa po nung panahon po ng build projects. Ibig sabihin yan mga idol, kahit si Bongbong Marcos Jr. ang nakaupo dyan, hindi niya pwedeng angkinin kung ano man po yung natapos o yung ginagawa pa ng mga proyekto dahil sigurado na daw po na may pondo itong mga inilunsad ng build projects Duterte Legacy. Kaya ano pang maipagyayabang nyo? Malinaw na malinaw ang mga datos na ito na yung mga proyekto na pinagyayabang ni Bongbong Marcos Jr. kay Tatay Duterte pa yan. Meron pa nga dito mga Lodi ha. Ito pong post po ni John Papa. Tinuring ko na po itong kapamilya dahil nga po sa sobrang suporta nito sa akin. At dito sa post niya mga Lodi, February 4, 2021, sabi niya dito, subway sa Metro Manila, uumpisahan sa ilalim ng build projects ni PRRD. Yan ha, ebidensya po yan. At eto nga mga Lodi, isa rin po sa Marcos Vlogger na umamin na ito nga pong proyekto na ito kay Tatay Duterte po ito. Ay, edited naman yan. Gawa-gawa mo lang yan. So ito, namnamin yung mabuti ang sinabi ng inyong kinabibiliban na Marcos Loyalist Vlogger. Ano kayang masasabi nito? Dahil nga po, inaangkin ng inyong Pangulo ang proyekto ni Tatay Duterte. Panoorin yung mabuti. Ipakita nyo sa kanya. Dapat gawan niya ito ng vlog. Linawin niya mabuti kung kanino ba talagang proyekto ito. Dahil nga po, pinagyayabang ng mga Marcos Vloggers, wow, ang galing ni President Marcos, may subway na. Oh, pakinggan at panoorin nyo ha. Ang malakasan na proyekto ni Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, tuloy na tuloy na. Ito po ay ang subway, o sabihin na natin para mas madaling maintindihan ng marami, kalsada sa ilalim ng lupa. Ang lupet niyan mga sangkay. Wow, ang lupit niyan sangkay. Daanan ng tren sa ilalim ng lupa. Proyekto po ng build project ni Tatay Duterte. Siya na po mismo ang nagsabi niyan. Kaya, kung ano man binabalak mo dito, Bongbong Marcos Jr., angkinin mo na lahat. Palabasin nyo ng masama si Tatay Duterte sa mata ng mga tao, pero ang katotohanan niyan, walang makakapantay sa ginawa po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagbibigay po ng kaginhawaan sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga OFW. Kung ano man po yung paninira nyo sa kanya, habang nakikita po namin itong mga proyekto na to, tumatak po sa isip namin na siya po ang katangi-tanging presidente na gumawa ng lahat ng iyan sa kanyang panunungkulan. Kayo, PBBM, ano ang maipagyayabang mong napakalaking proyekto na tatatak talaga sa isip ng ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga OFW? Wala! Dahil nga po, lahat po ng mga proyekto nila, ayuda lang po, walang balik po na income sa ating gobyerno. Kaya sa mga nag-aasam dyan ng pag-unlad ng ating bansa, wala po magiging kaunlaran ng ating bansa kung ganito lang po ang ginagawa ng ating administrasyon. Hanggang dito na lang po mga idol. Ikalat nyo po itong video natin para po matauhan kung sino man pong nangaangkin ng mga proyekto dyan. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Vote straight, PDP laban, senatorial.